Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna po ang lahat, huwag po nating kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. And please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag nyo rin pong kalilimutan i-comment ang inyong mga taong gustong ipa-shoutout sa ating video na ipapalabas ngayong araw na ito. At simulan na natin ang part 2 ng pinaka-aabangan, Hardinero at si Madam. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Philip, ang hardinerong isinalaysay ang unang bahagi ng aking kwento. Sa piling ng maganda at mayaman kong amo na si Ma'am. Narito po akong muli upang ibahagi sa inyo ang karugtong ng aking istorya. Habang pinapakinggan ang malakas na lagasglas ng tubig na nagmumula sa hawak mo, hawak na hose, ay walang ibang namamahay sa aking isipan kundi ang nangyari sa loob ng master's bedroom. Subukan ko mang iwaksi yon sa pinakamadilim na sulok ng aking isipan. Ngunit paulit-ulit naman itong bumabalik sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga bulaklak. Kung hindi lang siguro ako malakas na tinawag noon ng mayordoma mula sa baba, ay baka tuluyan ko nang nadiligan ang pinakamaganda ngunit nakalalason na bulaklak sa tahanan ng mga Santiago. Philip, asikasuhin mo muna yung oval at mamaya darating na ang mga bisita ni Madam. Lihim akong nakahinga ng matiwasay nang marinig ang sinabi ni Manong Jude. Mabuti na lamang at nagawa kong matapos ang shower sa master's bedroom ng mag-asawa. Kahit 3 oras din ang inabot ko. Akala ko pa naman ay hindi ko na magagawa iyon dahil sa takot na masisante. Dahil sa hiniling ni Ma'am Emmy sa akin. Swerte ko na lang sa mayordoma namin. Kung kaya't nagawan niya ng paraan na mag-isa kong magawa ang trabahong hiniling nito. Doon na naman po ba sila maglalaro ng mahjong, Manong? Tanong ko upang siguraduhin tunay ang sinabi nito na mamaya pa ang dating ng mga bisita. Baka kasi mabulaga na naman ako kapag nakita kong nandoon ang amo naming babae. At ang mga kaibigan nitong mahilig sa green jokes at mga usapang babae. Mabilis naman itong tumangos sa aking harapan. Oo, kaya medyo bilisan mo raw ang kilos, sabi ng mayordoma. Bahagi akong napailing sa aking kinapwepwestuhan. Kahit kailan talaga, masyadong malakas ang radar ng mayordoma namin. Napansin agad nito na mabagal ang mga kilos ko ngayong araw kung ikukumpara sa regular na bilis ko sa pagtatrabaho. Hindi pa naman ako tumatagal ng 1 buwan at paulit-ulit lamang ang trabahong binibigay niya sa akin. Maliban na lamang sa pag-ayos ng shower sa kwarto ng mag-asawang Santiago. Ngunit para bang kilalang kilala na nga ako nito. Sana pala umabsent lang muna ako ngayong araw. Nang sa ganoon ay may mukha naman akong mahihaharap kay Ma'am Emmy. Ayoko pa naman sanang mag-cruise ang landas naming dalawa. Simula nga kasi nung gabing iyon at baka maisip nitong walang naging saysay ang pangaakit niya sa akin. Kahit ang totoo ay muntik na akong mawala sa sarili dahil lang sa hiling niya. Lalo na nang dumapo yung mapangahas na haplos nito sa braso ko na para bang nakikiusap sa isang bagay. Kung alam niya lang wala nang ibang naglalaro sa isipan ko na mga oras na iyon kung hindi ang buhatin siya at dalhin sa kama. Kulang na nga lang mamanhid ang tuhod ko habang nakatulala sa kanya noong gabing iyon. Ngunit sa kabilangan noon ay lamang pa rin ang takot kong magkamali at masira ang pangalang pinaghirapan ng mga magulang ko sa tahanang ito. Malayong malayo man ang tinakbo ng isipan ko, ngunit hindi naman ako nagkulang na gawin ang aking trabaho. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, ay nagawa kong walisan ang oval at linisin ang mga damong kinaiinisan ng mayordoma. Siguro naman may sapat na oras pa akong gawin ang lahat ng iyon dahil hanggat maaari ay gusto kong iwasan ang mga ginang
tulad na lamang na ginagawang pag-iwas ni Manong Jude sa tuwing bumibisita sila. Takot nga kasi siyang makatanggap ng sunod-sunod na utos at baka matulad daw ito sa tatay kong nananakit ang paa. Dahil ilang ulit na pinapabalik-balik mula Oval papuntang opisina. Mabuti na lang talaga at walang alam si Manong kung anong tunay na dahilan ng aking takot. Philip, mahigpit akong napahawak sa gunting ng halaman nang marinig ang malambing at nakakaakit na boses mula sa aking likuran. Salamat pala sa pag-ayos mo ng shower, ha? Totoo nga yung sinabi sa akin ni Manang, na masipag at mabilis kang magtrabaho. Gustuin ko mang tumingala at magpasalamat sa papuring binigay niya sa akin. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Mula kasi sa kinaroroonan ko ay langhap ko ang mabangong simoy ng buhok nito. Kahit nakumpirma kong kasalukuyan siyang nakayuko ngayon sa aking tabi. At sobrang lapit nga niya sa akin. Walang anuman, ma'am. Tipid ko namang sagot. Ayoko mapansin itong iniiwasan ko siya. Ngunit hindi ko naman alam kung papaano. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. At baka nga mamaya ay tuluyan akong malasing sa laso na taglay niya. Hindi nga siya muling nagsalita. Para bang natuon ang atensyon niya sa mga bulaklak na nasa harapan namin. Kung kaya't minabuti kong gamitin na lamang ang pagkakataong iyon para matakasan ang atensyon ko kay Madam Emmy. Excuse me, ma'am. Kailangan ko na pong ayusin yung mga halaman. Ramdam ko ang mga mata nitong sumunod sa aking direksyon. Ngunit nagmamadali nga akong pumunta sa kinaroroonan ng aking boss. Habang abala nga ako sa trabaho, ay nakita kong tahimik na nakaupo si Madam Emmy habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga amiga. Nakasuot nga ito ng kulay puting bestidang lampas ng tuhod. Hindi iyon kasing nipis ng suot niyang pantulog ng gabing nasa iisang kwarto lamang kami. Ngunit talagang agaw pansin naman ang mahabang islit na siyang dahilan kung kaya't litaw ang maputi at makikinis niyang mga hita. Bilang isang binatang wala pang masyadong karanasan, masasabi kong mahirap talagang iwasan ang katulad ni Ma'am Emmy. Nagpakatatag na lang talaga ako, alang-alang sa trabaho ko. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil sinadya nitong ibukas ng bahagya ang mga binti nito, kasabay ng isang makahulugang ngiti pagtingin ko sa mukha niya. Hindi ko tuloy napigilan ang huwag magtaka at magulat. Agaw pansin o habang pansin ang unti-unting pagbabago ng temperatura ng aking katawan. Parang ako sinusunog ng buhay habang nagtatrabaho. Bakit mo ginagawa sa akin to, Ma'am Emmy? Hindi ka na naawa sa luma akong pantalon. Nahapit na nga. Ay mas lalo pang nahapit. Dahil sa mga pinapahiwatig mong motibo. Matapos ko ngang gawin lahat ang mga trabahong nakalaan sa akin, ay minabuti kong tumambay. O mas mabuti yatang sabihing magtago muna sa male's quarter para makapagpahinga. Hindi ko na nga mabilang kung ilang baso ng malamig na juice ang nainom ko. Ngunit hindi pa rin napapawi ang alab na bumabalot sa akin. Batid kong isa lamang ang solusyon sa aking problema. Ngunit ayoko namang pumunta ng banyo para lamang sumimpling tumugon sa aking pangangailangan. Ginawa ko na nga ang lahat ng aking makakaya upang labanan ang tukso. Ngunit nang muling bumalik sa aking alaala ang itsura ni Madam Emmy na nakaupo sa aking harapan, ay daig ko pa ngayon ang hinahabol ng asong ulul. Dahil sa bilis na mga yapak ko papuntang CR. Alam ko namang madalas na walang tao doon. Kaya malaya akong mapaparaya kung ano man ang bumabagabag sa akin bilang lalaki. Pero hindi pa man din ako nakakarating sa aking destinasyon. Ay napahinto na lamang ako nang magkasalubong kaming dalawa ng kumare ni Ma'am Emmy. Anong ginagawa niyo rito, ma'am? Tanong ko nang muntik na nga siyang madapa sa harapan ko dahil sa gulat. Mabuti na lamang at alerto ang naging kilos ko.
kung kaya't nasalo ko rin siya kaagad. Oh my gosh, Philip! Anya, habang namimilog ang mga matang nakatingin sa akin. Mabilis akong dinapuan ng kaba. Hindi lamang dahil nahalata kong lasing ang kumare ng amo ko. Kung hindi dahil hindi sinasadyang, napakapit siya sa bandang zipper ng pantalon ko. Dahil sa biglaang pagkatumba niya. Sorry po, ma'am. Mabilis akong bumitaw tsaka muli humingi ng tawad dito. Akala ko ganoong kabilis ko matatakasan ang sitwasyon. Ngunit nagkamali ako. Hindi pa man ako nakakahakbang papalayo sa kanya nang muli itong magsalita. Gusto mo bang tulungan kita sa problema mo, Philip? Makahulugan niyang sambit. Tsaka namumungay ang mga mata kung tinitigan. Pwede ako. Sa isang iglap ay parang may kung anong bagay ang pumigil sa akin para magsalita. Gustuin ko mang sumagot, ngunit parang may pumipigil. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Kaya kitang bigyan. Kahit pang 2 buwang sahod mo pa. Mas lalo nga akong natameme. Hindi lang dahil sa offer nito, kung hindi dahil sa haplos nitong mabilis na dumadaos-dos sa aking maong na pantalon. Ayaw mo ba? Magandang offer na nga binibigay ko sa'yo. Habol ang hininga akong tumitig sa kanya. Hanggang sa mapapikit na lamang ako nang unti-unting binaba nito ang zipper ng pantalon ko. Madam? Wag po tayo dito. Baka may makahuli sa ating dalawa eh. Nauutal kong sambit. Sa loob ng banyo ay halos mawala sa ulirat habang nakakapit ang kaibigan ni Ma'am Emmy sa aking balikat. Naging mapusok kaming dalawa na parang magnobyo at nobya. Halos ilang minuto ring nakasandal sa pader ng tiles ang kumare niya. Halos ayaw nga akong pakawalan eh, hanggat hindi kami kinakapos ng hangin. Hindi ko na alam kung ilang minuto kaming nagpakasasa sa CR, pero halata ko ang saya sa mukha niya nang maibigay namin ang kailangan ng isa't isa. Akala ko may importante pa siyang sasabihin sa akin eh. Ngunit nabigla na lamang ako nang bigyan niya ako ng matamis na halik, sabay abot ng perang ipinangako niya nga sa akin. Dinagdagan ko yan, anya habang matamis at kontentong ngiti sa mukha nito. Hawak ang perang, hindi ako nagkakamali, ay humigit kumulang 15,000. Pinagmasdan ko lamang ang ginang habang pagewang-gewang nga siyang naglalakad pabalik sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Hindi ko nga alam kung dapat ba akong matuwa o makonsensya sa nangyari. Dahil lingid sa kaalaman nitong habang mahigpit siyang nakayakap sa akin, ay walang ibang nasa isipan ko kung hindi si Ma'am Emmy. Philip, muli na naman akong kinabahan sa naging bungad sa akin ni Manong June. Pansin kong may hinahanap siyang kung ano sa toolbox nang mapansin niya ang presensya ko. Saang lupalop ka ba nagtago? At kanina ka pa hinahanap ng mayordoma? Buong pagtataka nitong tanong habang tila naman nanguusig ang mga mata. Napakamot lamang ako sa aking ulo, tsaka mahinang natawa. Sa male's quarter ho, medyo masakit ho kasi ang ulo ko eh, kaya umidlip muna ako, Manong. Parang wala kasi sa kondisyon ngayon ang katawan ko ngayong araw, para nga akong tatrangkasuhin. Halatang nangunsumi ito sa naging sagot ko. Naku naman, Philip, inuman mo na ng gamot para wag tumuloy. Uso pa naman ang trangkaso ngayon dahil sa pabago-bagong panahon. Kaya nga, Manong eh. Tila na stress na lamang sa akin si Manong habang seryosong nakatingin sa akin. Meron sana sa iyong ipag-uutos sila, Madam, sa convenience store kanina. Pero hindi ka raw nila mahanap. Mabuti nga gumana ang palusot na sinabi ko. Muli akong natawa dahil sa sinabi nito. Pasensya na, Manong ha. Dahil sa akin eh, naabala pa kayo sa trabaho. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna ngayong araw para makapagpahinga ka. At ako nang bahala na magsabi sa mayordoma na masama ang pakiramdam mo.
Para bang muli na naman akong tinabla ng konsensya dahil naniwala ito sa mga kasinungalingan ko. Wag na ho, Manong. Nakaidlip naman na ho ako kanina. Bukas na bukas ay magiging maayos din ang pakiramdam ko. Kumunot na lamang ang noon nito. Sigurado ka bang bata ka? Baka mamaya, tinatago mo lang ang sama ng pakiramdam mo dahil ayaw mong umabsent. Halos pinguti ni Manong Jude ang tenga ko. Mahalata yun sa kanyang ekspresyon. Wag nang pasaway, iho. Alam mo bang kung nandito si Sir? Paniguradong 2 linggo kang mawawala ng trabaho. Hanggang sa gumaling ang trangkaso mo. Ilang beses naming naranasan niya ng tatay mo. Wala kaming sahod na natatanggap. Pero nagpapadala naman sila ng mga gamot at groceries hanggang sa tuluyan kaming gumaling. Wala akong nagawa ng mga oras na yon kung hindi sumunod kay Mang Jude. Hindi dahil masama ang pakiramdam ko kung hindi para makapagpahinga na rin mula sa hindi inaasahang karanasan ko ngayong araw. Nakakahiya mang sabihin, pero kung sakaling magkakaroon ako ng trangkaso, ay may naitabi naman akong pang 2 buwang sahod galing sa kumari ni Mang Emmy. Hindi ko talaga maisip na ganito mauuwi ang pang-aakit na ginawa niya sa akin sa Oval. Abangan ang last part ng ating kwento. Shout out sa ating mga masugid na listeners na si Lucas Sokay 5353, Gelato Dos Safronio, Roberto Ramero IW9TG, Michael Cortina, Andre Vonawayan 6406, si Madam Marasigan Channel 72 o si Sir Marasigan Channel 72 na taga Paris. Ingat kayo dyan, sir. Joaquin Jr. Liamansares, Happy Hearts Day din sa'yo, bebe ko. Shoutout din kay Cornelio Esteban, B4S, mula sa bansang Saudi Arabia. Salamat at mag-ingat ka dyan, bebe ko. Kay Norlito Barbero, kay Josephine Hamito, I love you all. Mwah!